verse. At nagsidating sila sa Jericho at habang nililisan niya ang Jericho, nakasama ang kanyang mga alagad at nang lubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo at Bartemeo na isang pulubing bulag ay nakaupo sa tabing daan. At nang marinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya'y nagpasimulang magsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik. Datapwat siya'y lalong sumisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Inulit pa, no? At siya'y at tumigil si Jesus at sinabi, tawagin niyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig. Tinatawag ka niya. At pagkatapon ng kanyang balabal, ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kanya si Jesus. Sinabi, ano ang ibig mong gawin sa'yo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, natanggapin ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayok ka sa iyong lakad. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At pagdakoy, tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanyang sadaan. Okay, ulitin natin yung verse 51, sir. Sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Ayun, no? Anong ibig mong gawin ko sa'yo? Nagtatanong din siya. Alam ng ating Panginoong Yesus ang kailangan ni Bartimeo. Ngunit tinatanong pa rin niya. Napakaganda ito, no? Binibigyan niya yung tao ng karapatan na magsalita sa kanya. Na yung siguro galing sa puso niya kung... Magtanong din si Bartimeo. No, parang ganyan. Hindi. Maganda yung kay Kuya Mario eh. Si Jesus ang nagtanong kay Bartimeo. Alam ni Jesus, bulag siya, pulubi siya, namamalimos. Bakit tatanungin pa niya kung anong kailangan ni Bartimeo? Pero dito, binibigyan niya ng kalayaan yung tao na hingin sa kanya kung ano yung gusto niya. Bagaman alam ng Panginoon ang pangangailangan niya, binibigyan siya ng kalayaan na isabihin sa kanya kung ano yung kailangan niya. No? Ang ganda, no? Kasi di ba kanina nabanggit natin na hindi mo pa sinasabi yung kailangan mo, alam na niya. Alam na niya. Pero gusto niya magdasal ka eh. Yun. Gusto niya yung prayerful life mo eh. Tama. Gusto niya yung relationship na ganun eh. Yung kakausapin mo siya. At Tatanungin mo niya. rin siya. At kinakausap natin siya. Ngayon, dahil nasa langit naman siya, nangungusap siya sa atin sa pamamagitan ng mga salita niya. Tama. Pero tayo, mangungusap tayo sa kanya through our prayers. Tama. Sa ating pagdarasal. So maganda ito. Alam niya, bulag. Bulubi. Alam ng Panginoon. Siguro Ba't siya madumi pa. nagsisigaw? Alam na niya dapat yun eh. Alam niya talaga yun. Alam niya. Pero yun, maganda yung sabi ni Kuya Mario kanina. Kailangan i-express natin. Prayer talaga. Kailangan doon yung relationship. Gusto niyang kulitin natin ng Panginoon. Yun ang gusto niya. Yun. Kulitin Oo. natin Gusto hanggang niya eh. ibigay yung gusto natin. Ulitin. Yun. Idasal mo lang idasal. Kahit alam na niya yung pangangailangan mo, hindi mo naman hinihingi. Marinig yan. Oo. Ang kwento kasi yung may connection ka sa kanya. Oo, yun. May connection ka. Prayer talaga. Oo. Yun yung ano niya. Ay prayer lang. Dapat madama ng Panginoon yung iyong pangangailangan. Meron. No? Kasi Kahit ako, pangangailangan ko kunwari, pera. Pero hindi naman ako umano sa kanya. Hindi naman Hindi lumalapit. kailangan ko yun. Darasal. Hindi ka nung lumalapit sa kanya. kaya nga yung unang pagsalita pa lang ng bulag, hindi lang isang beses pinansin na agad ni Jesus eh. Pinabayaan pa niya na Oo. sumigaw. Sumigaw. Lakasan pa. Nilakasan pa. Kasi kung isang beses ka lang tatawag, sasagutin ka na ng Panginoon, hindi. Gusto niya kasi yung Panay-panay. may ano ka may yung
pakita mo na Magpupursige kailangan ka. mo talaga. Oo. Nagpupursige Oo, ka na. nagpupursige. Oo. Na talagang kailangan mo si Jesus. Oo. Kaya nagsisigaw siya. Oo, sigaw siya eh, kahit Kahit na binabawalan Oo, nila, mas lalo niya pang ang ano, ay, nilakasan. sabi ng Panginoon, ay talagang ano tong tao na to, talagang porsigido siya na makamit yung pangangailangan niya. Tignan natin yung anggulo ng mga umawat sa kanya. Hoy, tumahimik ka yan. Oo. Tignan natin yung anggulong yun. Mm. Pag merong mga tao na, uy, walang Diyos, Oh, yan. hindi walang makikinig sa'yo. Parang ganun. Mm. Wala din pansinin yun. Parang Sumigaw ka lang basta. Mm. I-ano mo lang yung prayer mo. Kasi- Kasi may mga distraction sa mundo eh. Diba? Oo. Sila yun. Manahimik ka. Huwag mo kabalahin ang Panginoon. Pero hindi siya natinag, di ba? Siya tinag. Dahil sa pananampalataya niya, Pananampalataya. nilakasan pa niya lalo. Nilakasan pa niya. Kaya siya gumaling. Ang detalye nung tagpong yung ganun, detalye. Tignan mo yung umaawat ng Oo. distraction nun sa mundo. Mm. Ganon din yun. Pag mag-preach tayo ng gospel, meron at meron yan ng Oo. Oo. pumipigil sa atin. Mm. Distraction, yung mga distraction, Ano may yan? kukontra yan, may kukontra. Second Timothy? Ha? Second Timothy? Marcos ito. Marcos. Chapter 10 verses 40. 7 to 52. Yeah, 46 to 52. 52. Yeah. Ayun. So napakaganda itong mga pag-aaral natin. Ano, sana ay madinig ng ating mga kapatiran nito at magkaroon din sila ng magkaroon din sila sana ng kaisipan na maki-join sa atin dahil ang ating pinag-aaralan naman ay Bible lang naman, Bible at walang ibang sulat na ating pinag-aaralan. So sana sa inyo na mga kapatiran, sana ay magkaroon din kayo ng interest na kapares namin ngayon upang pag-aralan natin ang banal na kasulatan. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Magandang oras sa ating lahat. Amen.